Ang Prinsipe ng mga Ibon. Muling isinalaysay ni Christine S. Belen. Noong unang panahon, mayroong prinsesang kilala sa kabaitan. Prinsesa Singsing ang kanyang pangalan. Madalas siyang lapitan ng mga taga-tongkyang kahit upang may pagkwentuhan lamang. Ugali ng prinsesa ang pamamasyal sa pamilyan at pakikipag-usap sa mga manininda. Hindi maselan sa taong aking prinsesa, bida ng isang matandang nagtitinda ng gulay. Napakabait na tunay. Maswerte ang mapapangasawa ng prinsesa Singsing, sagot ng mamimiling babae. Ngunit wala silang nababalita na katipan ng kanilang prinsesa, kahit pa napakaraming pang kaibigan at kilala. Anak, panahon na upang ikaw ay mag-asawa, sabi ng hari nang hindi na ito makatiis. Kung gayoy, nais ko po siya ipakilala sa inyo, sagot ng prinsesa Singsing. Tuwang-tuwa ang hari, sagot ng anak. Isinama ng prinsesa ang hari sa balkonahe ng kanyang silid. Dito dumapo ang isang makulay na ibon. Narito na po ang aking katipan, ama, nakangiting sabi ng prinsesa. Nagpalinga-linga ang hari, ngunit walang taong nakita kundi isang ibon. Siya po ang aking katipan, sabay turo sa makulay na ibon. Muntik nang mahimatay ang hari sa sinabi ng anak. Nagmamahalan po kami. May kapangyarihan siyang maging tao kung ibig niya, sabi ng prinsesa. Yan ay ibon at ikaw ay tao. Nahihibang ka na ba? Mahigpit na tutol ng hari. Minsan, dalawang higante ang lumusod sa kaharian ng Tongkyang. Walang sinuman ang makagati sa mga ito. Ama, tutulungan po tayo ng aking katipan. Nanginginig na balita ng prinsesa Singsing. Anong magagawa ng ibon? Kapag napatay niya ang mga higante ay papayag akong magpakasal kayo, panunuyan ng hari. Dahil sa sinabi ng hari, nag-isip ng paraan ng prinsipe ng mga ibon. Tumuka ito ng bato at inihagi sa isang higante. Inakala ng isa pang higante na binato siya ng kaibigang higante. Nagsimulang mag-away ang mga higante hanggang sa magpatayan sila. Nagdiwang ang buong Tongkyang nang mamatay ang mga higante. Namutla ang hari sa nagawa ng ibon. Ngunit hindi pa rin siya pumayag na makasal rito ang prinsesa. Isang araw, nagising ang hari na wala na ang lahat ng kayamanan ng kanyang kaharian. Naglaho ang mamahaling bato at pera sa kanilang kaban. Tinakas lahat ng kanilang ingat yaman. Nagkasakit ang hari sa nangyari. Ama, tutulungan po tayo ng aking katipan. Alon ng prinsesa sa hari. Anong magagawa ng isang ibon? Kapag ibalik niya ang kayamanan ng kaharian, papayag akong magpakasal kayo. Panunuyang muli ng hari. Siguraduhin lamang po ninyong tutupad kayo sa usapan, matapang na sagot ng prinsesa. Natagpuan ng prinsipe ng mga ibon ang kuwebang pinagtaguan ng mga kayamanan ng kaharian. Humingi ng tulong sa mga kaibigang ibon ng prinsipe. Tinukan nila ang inat yaman hanggang sa bumalik ito sa Tongkyang upang aminin ang kanyang kasalanan. Ikinulong siya bilang parusa. Unti-unti namang ibalik ng mga ibon sa kaban ng kaharian ang mga kayamanan. Nagdiwang ang buong bayan ng Tongkyang sapagkat alam nilang karapat-dapat ang prinsipe ng mga ibon na maging asawa ng kanilang mabait na prinsesa. Ngunit, hindi pa rin pumayag ang hari na mapakasal ang prinsesa Singsing sa prinsipe ng mga ibon. Nanaisin ko sana maging tao kung ipakakasal din niyo ako sa prinsesa. Ngunit, dahil hindi marunong tumupad sa pangako ng mga tao, mas nanaisin ko pang maging isang marangal na ibon. May hinanakit na sabi ng prinsipe ng mga ibon. Ano kaya ang mangyayari sa pag-ibig ni prinsesa Singsing at ng prinsipe ng mga ibon? Dahil dyan, buong puso kong nanaisin na lumipad kapiling ng aking katipan sa kanilang kaharian. Mahinahon pa siya ng prinsesa Singsing. Nakita ng lahat ang pagbabagong anyo ng prinsesa. Tinubuan ito ng mga pakpak at naging isang ibong makulay tulad ng kanyang kasintahan. Paalam, ang huling salitang narinig mula sa mabait na prinsesa ng Tongkyang. At yun na nga ang nangyari sa kwentong ito. Muli, ang prinsipe ng mga ibon. Muling isinalaysay ni Christine S. Belen.